ng parusang nararapat sa akin. Nung habag sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Good morning, church, and welcome po sa ating prayer covenant this morning. And samahan niyo nga po ako as we pray bago po tayo magsimula. Let us pray. Lord, we thank you for this new day na sumalubong sa amin. We pray for your Holy Spirit to give us wisdom para maintindihan po ang aming babasahin, ang aming pag-aaralan today. And Lord, I pray na sa aming lesson, which is about Judas, Panginoon, I pray, Panginoon, na i-transform mo yung heart namin. I pray na marami kaming matutunan from the life of Judas. And Lord, we surrender this day to you. And itong time na to ay para sa inyo, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na ikaw ang maranasan namin at ikaw ang marinig namin sa umagang ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at kami po ay nagagalak na kayo po ay sinamahan nyo kami ngayong umaga para po magbulay-bulay sa salita ng Diyos. At napakaikli lamang po na ating magiging devotion for today. And maaaring ito ay familiar na sa nakararami sa atin. Kaya ang prayer ko po is ang Lord ang mag-reveal ng bagong learning, bagong experience sa bawat isa sa atin. Sabay-sabay po nating basahin ang ating pong teksto mula sa Mark 14 verses 10 to 11. Sabi po dito from the New International Version, "Then Judas Iscariot, one of the 12, went to the chief priests to betray Jesus to them.
Verse 11, they were delighted to hear this and promised to give him money. So he watched for an opportunity to hand him over. Now, sa Tagalog naman po, si Judas Iscariote, na kabilang sa 12, ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas na nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ang pagkakataong maipagkanulo si Jesus. Meron po akong tanong dito, no, bago po tayo magsimula. Posible ba na may isang taong close kay Jesus? Maalam siya sa Biblia, maalam siya sa lahat about spiritual things, pero siya ay living closely din sa kasalanan. Is it possible that you're very close to Jesus, you know Jesus, everything about Jesus, everything about Sunday school, and yet in your heart, you are far from God? Possible ba yun? Si Judas po, pag-usapan natin. Isa po siya sa 12. Alam naman po natin ang buhay ng 12, no? Na tinawag po sila ni Jesus, kung saan wala silang ibang dalang gamit, kundi ang sarili nila, wala silang ibang dalang pera. So, ganun po, kumbaga, tinawag sila sa isang ministry na kung saan ay iiwan nila lahat ng kayamanan nila, lahat ng family nila, ganyan po. And si Judas ay isa po dun sa 12 na natawag. And I think hindi po nagkamali ang Panginoon sa pagpili doon. Same as with you, same as sa bawat isa sa atin. Kung tinawag ka ng Lord sa isang ministry, 100% sure, hindi nagkamali ang Lord sa pagtawag sa'yo. Kasi there is something in you na talagang usable sa ministry ng Panginoon. Okay, pero alam niyo po, si Judas ay isang failure bilang isang disciple. Isipin niyo po, no, isip po kayo ng miracle ni Jesus. Feeding of the 5,000 men, ando dun siya. Ando dun din siya nung binuhay si Lazarus. Di ba? Yung isang patay ay nabuhay, nandun din siya. Nandun din siya nung may isang babaeng nagdurugo, di ba? Yung 12 years na siyang binadatnan. Ando dun din siya. Kumbaga, ando dun siya sa lahat ng miracles, sa lahat ng pinerform ni God na talagang amazing, ando dun siya. Nakita niya eyes. Nakita niya, narinig niya, na-experience niya ang ministry ng Panginoon. Pero ang problema, he never came to saving faith in Jesus Christ. Hindi siya nagkaroon ng faith eh. Okay? And he died lost. Kaya po pag-usapan natin anong nangyari. So, na natin pag-usapan is yung betrayal po. Diba? Yung word na betrayal, ang ibig sabihin po ng betrayal is, in-expose mo yung isang tao na maaaring malapit sa'yo o maaaring may tiwala sa'yo sa isang kapahamakan. Ikaw yung naging dahilan kung bakit napahamak yung taong yun. So that's betrayal. Another thing is, hindi ka naging loyal. Hindi ka naging loyal sa taong yun. For example, yung mga nasa movie, yung mga nagiging double agent, mga ganon. So makikita natin doon na hindi sila naging tapat. Hindi rin sila, hindi sila naging loyal. Kung maganda doon yung betrayal. Ano pa ba yung sa mga mag-asawa, di ba? Yung may nangaliwa. Ibig sabihin, hindi fully committed yung puso mo dun sa taong yun. Kaya nagawa mo yung mga bagay niya. Okay? Lagi nga, isa nga po sa nakita ko din sa buhay ni Judas is, Judas has the best teacher. Diba? Same as sa mga miyembro na you may have the best pastor. You may have the best care group leader. You may have the best worship leader. You may have the best president of your organization. You may have the best of everything. Pero it doesn't guarantee kung ano yung nasa puso. Tama, no? Kasi isipin mo yun. Si Judas na yung care group leader Si Jesus na yung care group leader ni Judas. Pero, bakit nag-end up si Judas doon sa ganung path? Kilala niya si Jesus. Imposible hindi. Sa ilang taon ni Jesus nakasama siya, di ba? Kasama siya sa ministry ni Jesus. Kita niya paano gumagaling ng mga tao, paano pinipraise ng mga tao si Jesus. Kita niya lahat yun. There was a lot of wasted opportunities. Nasayang lang. Yung puso niya ay hindi nagbago during the span of time na magkasama sila ni Jesus. He has wicked lust. Kung makikita niyo po sa accounts ng Bible,
yung mga koleksyon na naiipon ng mga disipulo ay ninanakawan niya po iyon. Kinukupitan po ni Jesus. At may isang point pa nga po yung sa alabaster woman. Diba? Anong sabi niya na, sinayang niya lang na binuhos niya pa kay Jesus yan. Kung binigay niya na lang sa, diba? Sabi niya ganun, binigay niya na lang sana sa mga mahihirap. Pero ang nasa mind niya is hindi para sa mahirap, kundi dahil nga ninanakawan niya ang koleksyon o yung pera na pondo ng mga disipulo. And spiritual carelessness. Ito yung mga pinakita ni Judas sa kanyang buhay. Alam niyo po, I find it interesting na tinitingnan natin yung failure ni Jesus sa gospel, ni Judas sa gospel, di ba? Pero hindi lang naman po si Judas ang nagkamali, di ba po? Si Peter din, dininay niya si Jesus ng 3 beses. Kilala mo ba? Yan, yung sasabi ng Messiah. Hindi ko kilala yan. Kasama ka niyan kumakain na. Kasama ka niyan naglilibot-libot, nag-ministry. Hindi ko kilala yan. Hindi kilala. Ikaw talaga yan. Isa ka sa disipulo niya. Hindi ko kilala yan. Diba? Dininay niya si Jesus 3 times. So, let's compare the life of Judas and Peter. Okay, so, isa po sa nakita ko dito is, ang goal po pala ng Christianity is not for you to be informed, but for you to be transformed. Ang goal po ng ating pagsisimba, ng ating pag-Bible study, is hindi para malaman mo lahat ng nasa Bible. Is hindi para maging panalo ka sa mga Bible quiz at mukhang marunong ka. Kasi baliwala lahat ng information kung walang transformation. Walang pagbabago sa puso mo. Kung wala yung heart na nagdadesire na, Lord, kahit may pagkakamali ako, magpapatuloy ako. Alam mo yun, wala yung heart na hindi ka na ashamed sa mga ginagawa mong sin. Hindi eh. Pag sinabing transformation, ando doon na every time may ginagawa kang mali, your heart breaks. Kasi alam mo hindi tama yun. And as we end, di ba, ending na agad. As we end po, ito po ang iiwan ko sa inyo. Sabi po, isa po ito sa mga favorite kong kanta, no? Medyo bas bata-bata po ang Christian. Kasi talagang it reveals a lot. Ang dami niyang naparealize sa akin. Ayan yung pong kantahin ko sa inyo to. Sabi, ito po ay mula sa song ng You Love Me Anyway ni by Sidewalk Prophet. Sabi niya, I am the thorn in your crown, but you love me anyway. I am the sweat from your brow, but you love me anyway. I am the nail in your wrist, but you love me anyway. I am Judas's kiss, but you love me anyway. So, ang sabi niya doon, ako yung thorn sa crown ni Jesus, pero minahal ako ng Panginoon. Ako yung pawis sa brows ni Jesus during crucifixion, pero minahal ako ng Diyos. Ako yung pako doon sa krus, pero minahal ako ni Jesus. Ako yung halik ni Judas, pero minahal pa rin ako ni Jesus. Which gives us the realization, mga kapatid, na like Judas, 'di ba? Hindi man natin pinagpalit si Jesus sa 30 silver coins. Pero sa words natin, kung nagmumura man tayo, nag-i-expect tayong evil towards other people with our words, sa mga justification natin, sa mga excuses natin, sa mga judgments natin sa ibang tao, sa mga work natin na mas inuuna natin sa Lord, ouch, diba? Sa mga tao na mas inuuna natin sa Panginoon, yung addiction natin, yung mga selfish pleasure natin na hindi nakakalugod sa Panginoon, it's the same as betraying Jesus. It's the same as crucifying Jesus all over again. Diba? We love money, we love the praises of man, more than seeking God's face. Diba? Sadly, that's still a betrayal. And hindi po ko exempted dito. Habang ginagawa ko po, nag-reflect ako. Lord, no? I'm like Judas. I'm like Judas. And if you will read more about Judas in the Bible, Judas was ashamed of what he has done.
nahiya siya sa ginawa niyang pagbetray kay Jesus, which led him to his death. Nagpakamatay po siya. Nagbigti po siya. And I believe na ang mercy at ang love ba ng Lord ay may hangganan. And that will answer, di ba, yung question natin, is yung life ni Peter. Sabi po sa John 21 verse 7, sabi niyo, as soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord." Kasi po, ito na yung time na namatay na si Jesus. So, hindi na nila alam anong gagawin nila. So, bumalik sila sa pagiging fisherman. Okay? Bumalik sila sa old ways nila, sa old jobs nila. At hanggang may nagsabing, ando dun si Jesus sa pangpang. Kita ko si God. Ando dun si Jesus sa other. So, alam niyo po ginawa ni Simon Peter na dininay si Jesus ng 3 times? Sabi niya, he wrapped his outer garments, maaaring nakahubad siya, no? Wala siyang outer garments, nangingista, di ba? Around him, and jumped into water. Gusto niya makita ulit si Jesus. Gusto niya face-to-face ulit si Jesus. Gusto niya siguro mag-sorry or what. Di ba? Sabi niya din, and when they met face-to-face, he received what all of us can receive from Jesus. Ano yung na-receive ni Simon Peter kay Jesus? Sinumbatan ba siya ni Jesus? Na, uy, ikaw dininay mo ako Hindi mo pala ako kilala. Hindi. Ano din yung grace? Ni-redeem siya ng Panginoon. At ni-restore ng Panginoon yung relationship niya with Simon Peter, di ba? And higit sa lahat, nakawala siya dun sa shame. Di ba? He has the freedom from shame. And from there, Jesus did what He always said He would do. Anong pangako niya kay Simon Peter? Diba? I will build my church. Diba? Yung Peter, yung rock na sinasabi. Peter was forever changed with an incredible testimony to share. Alam niyo po sa Acts, what happened to the ministry of Simon Peter? Pag alam nila na darating na si Simon Peter at yung ibang mga disciples, you know what the people did nung araw na yun? Ilalatag nila yung mga may karamdaman, may mga sakit, ilalatag nila kung saan dadaan sila Simon Peter. At alam niyo po kung ano mangyayari. Madaanan lang daw po ng anino nila Pedro. Yung mga taong yun ay gumagaling. You see how the grace of God, how the love of Jesus can change a person. Diba? Mula kay Simon Peter na dininay si Jesus dahil natakot siya sa buhay niya. And ayun, natuloy yung ministry niya. And compare natin kay Judas na hindi niya nakilala yung Panginoon sa tagal ng pagsasama nila na ang Lord naman ay laging naghihintay sa iyo para bumalik ka, para i-restore ka. Diba? Katulad nung prodigal son, umalis ka, pero pagbalik mo, ando dun pa rin siya, naghihintay sa'yo. So ako, ang iiwan ko lang po sa atin, I pray na huwag tayong maging katulad ni Judas. Nagpe-pretend lang tayo. That we put on a mask, nagmamaskara tayo, and we pretend to be someone else. No. Kasi, ang kailangan ng Lord is yung genuine na heart mo. At lagi ko kanina po nang sinabi natin is, the goal of Christianity is not to inform you, but to transform you. And I pray that today, mga kapatid, seek in your heart. Ano yung mga sin that is hanggang ngayon, hihirapan ka i-surrender. Ano yung mga bagay, galit man yan, hatred, or trauma, whatever experiences that you have na nakakasagabal for you to really know Christ. I pray na i-surrender natin yan sa Panginoon. And just like Peter, diba, very promising yung future na inihanda ng Lord para sa bawat isa sa atin. And that's all. I hope that lahat tayo ay may na-realize something today. And let us end this prayer covenant with a prayer. Let us pray. Almighty God, first of all, Panginoon, we ask for your forgiveness, Panginoon. Sorry, Lord, kung katulad ni Judas, naging impokrita kami, Panginoon. Naging pretender kami, Panginoon. At may mga pagkakataon, Lord, na we betray you. Pinagpapalit ka namin sa ibang bagay. Hindi ka man namin pinagpalit dun sa 30 pieces silver coins, Panginoon. But I am sure that one time sa mga buhay namin is pinagpalit ka namin sa trabaho, sa ibang tao. Pinagpalit ka namin sa
ibang bagay na akala namin ay makakapagpasaya sa amin. Nagpalit ka namin sa mga bagay na akala namin ay makakapagpuno sa amin. Pero Lord, alam niyo po at the end of the day, ang longing pala ng puso namin is maging malapit sa'yo. Ang tanging hinahanap pala namin is hindi yung pera, hindi yung kahit anong bagay, kundi yung ikaw yung matagpuan namin, yung presensya mo, Panginoon, yung kakalma sa puso namin. And Lord, I pray that today, Panginoon, yung mga nakikinig, kung ano man ang pinagdadaanan nila, naniniwala ako, Lord, na sinasamahan mo sila sa lahat ng season ng buhay nila. At lahat ng pangako mo, Panginoon, ay still stand true until today. That your grace is sufficient for us, Panginoon. That in our weakness, you are strong, Panginoon. In our weakest moment, you are there to strengthen us. And Lord, I pray, Panginoon, na mas lalo ka naming makilala. Hindi lang makilala ng sa head knowledge, Panginoon, kundi yung puso namin is matransform mo. Yung puso namin, Panginoon, ay maging malapit sa'yo. Gawin mo kaming katulad, Panginoon, ni Pedro, na every time na magkakamali kami, hindi kami magtatago na lang sa hiya at magpapakamatay, hahayaan na lang namin, Panginoon. Kundi kami yung katulad ni Pedro, Panginoon, na lalapit sa'yo, Panginoon, hihingi ng tawad, Lord God, at i-accept yung forgiveness, yung restoration at redemption na galing sa'yo. Lord, we thank you for this church. And we pray, Lord God, na mas marami pa pong souls ma-invite, marami pa pong souls maakay ng simbahan na to. I pray, Lord God, na you will put your hand, Panginoon, sa bawat families, sa work, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng plano ng bawat isang nandito today. I pray, Lord God, i-bless mo ito lahat na maging according sa plano mo, sa iyong kalooban at sa iyong timing. Lord, we thank you and we praise you and we give back all the glory to you. Sa inyo lamang lahat ng papuri, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.